ito sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunchi. Sumainyo ang kapayapaan. Anong kabutihang mayroon ng tao na hindi mula sama ito? Anong bagay na nakamtan siya na hindi mula sa nilikha niya? Anong katauhang mayroon ka, di bagat mula sa kanya? Kung magkagayon anak niya, lumaban ka. Maraming tao ang mahilig manumpa. Sabi nga ng mga naghiwalay na magkasuyo, pasumpa-sumpa ka pa eka, sinungaling ka naman pala. Dapat sa iyo eka'y mawala na, sabi ng taong salita. Wika naman ang amang dakila, mga anak kong minamahal sa lupa, huwag kayong manunumpa na hindi nyo magagawa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat akong pinakikipagtipanan nyo, bagamat di nyo nakikita, kayo'y nasisilayan ng aking mga mata. Bagamat di nyo ako naririnig na malakas aking tinig, ngunit ako'y makapangungusap sa inyong mga diwa. Bagamat hindi ko kayo nakikita niyong inaabot ko, ngunit sa tuwin ay nakabot ang palad ko sa inyo. Bagamat di niyo ako nakikitang naglalakbay at sa inyo'y kumaharap, subalit kung nararamdaman niyo, buong buo sa puso niyo'y kakamtin niyo ako. Pawang katotohanan, mga minamahal, walang Diyos na libugha, walang Diyos na walang nagawa. Ang Diyos na totoo at Diyos na dakila, siyang may likha ng langit at lupa. Gayon palang alam mo kung ang langit ay nalikha niya, ang lupang tinutuntungan mo'y sa kanya rin nagmula, ano't di mo sa kanya'y pagkatiwala, ang buhay mong sa kanya ay pahiram lamang. Kaya't kung ikaw ay naniniwala, uunahin mong magtiwala sa kanyang mga gawa at salita. At kung ikaw ay nagtitiwala sa iyong kapwa, higitan mo ang paniniwala mo sa iyong amang dakila. Di mo man siya masilayang mangusap sa iyo, ngunit batid mong may espiritu siya, mapagtatanto mo ang mga pinangungusap niya kung nanlolokot sira ulo. Kaya't kung nababatid mong ito'y nakikipagtotoo, ikaw rin pinangusapan makipagtotoo. Upang magkaisa kayo kapwa, ang salita ng Ama'y maganap. At pag napatunayan niya na ika'y totoo, mapapakita niya sa inyong dalawa, ganap siya sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Maraming balita na kung minsan ay paninindak at hindi totoo. Subalit kapag ang salita ng Ama'y pinagtiwalaan nyo, hindi kayo kailangang mga sindak, kundi dapat kayo'y mga galak. At di kayo dapat mag-alala, mabalisa, kundi kayo'y dapat ay mapatag. Sapagkat maliwanag ang kanyang salita, ako ay mapagmahal. Ako
ay mapagbigay. Ako ay mapagparaya. Ako ay mapangunawa. Ako ay mapagpatawad. Ako'y lubos at tapat. Ako'y puspos ng liwanag. Gayon pala, ikaw na anak niya, kung batid mong lahat ang sa kanya'y kabutihan, hindi kaya ang gawa niyang kabutihan ang hahanapin mong tuwiran? Sa gayon, kung papaano mo ito hinahanap, matututunan mong ganap, at kung papaano mo tinatanggap, magagawa mong marapat. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Hindi lahat ay makakaunawa sa aking binigkas. Subalit, ang tuwirang nasa pangunawa, kasiyahan ay tinanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung ang isang magulang na mahilig sa sorpresa, nagagawa niyang sorpresahin ang anak niyang minamahal, ano pa kaya ang inyong tunay na magulang na hindi magbibigay ng ikagagalak ng sinuman? Kung tunay kang mapagtiwala sa kanyang mga gawa, na tunay siyang mabathala at tunay na makapangyarihan sa lupa, aasamin mong maganap sa buhay mo ang kanyang mga salita, nanamnamin mo ang kanyang mga gawa, at tuwiran mong mimithiin, mawangis ka sa kanyang kabutihan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mayroong sentido ko mo ng tao, upang anuman ang kanyang bigkasin, dito muna mauna. Kung ano man ang sinilid niya, dito niya mailuluwal. At kung ano ang niluwal, dito niya madarama. Sa makatwid, mga minamahal, kung tuwirang buhay ang inyong pananampalataya, lilimiin niyo sa diwa niyo, bibigkasin ang bibig niyo, nanamnamin ang puso niyo, manunuot sa kalamnan niyo, buong bahaging banal na aral niya na siyang pagnilayan niyo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauna. Ang sumasa inyo'y Diyos ng katotohanan. Kung kayo ay nasa katapatan, kaya't tigibin ninyo ng pangunawa nang maabot nyo aking salita. Sapagkat kayo binubuksan, kung isasarado nyo pa rin yan, nasa ininyo mga nilalang, wala na sa Ama ang kasalanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang, nekkaramaniyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba talaga siya? Kung di kayo marunong manalangin, magbukas kayo sa awit at maghanap kayo ng inyong gustong ipanalangin at kayo ay tuturuan ng inyong babasahin sa Biblia. Buhay ba ang Ama? Subalit tuwiran kong sasambitin, kung nasa espiritu kayo ng katotohanan, panalangin nyo ay matuwid at ang espiritu ang sa inyo'y nagtuturo. Kaya ang mga panalangin ito'y nabuo. Kaya't yung taong nasa pagkatao, pag narinig ng Ama, ang sinasabi ganito, Panginoon ko, patapusin mo anak ko. Panginoon ko, bigyan mo akong pera. Panginoon ko, wala po akong pambayad ng utang ko. Panginoon ko, kasi po yung Panginoon, bigyan mo po ng trabaho. Panginoon, subalit kapag nasa espiritu ka, O Diyos Amang makapangyarihan, taglay mo ang lahat ng bagay. Batid mo ang saki kailangan, ni hindi ko na marapat sambitin na pagkahaba-haba kung wiwikain.
Sa isip ko lamang nababasa mo, sa damdamin ko'y natatarok mo, kung ano ngayon ang nadarama ko na namibigati sa kailangan ko. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at totoo, lahat ng bagay ay sa iyo, may bibigay mo at may gagawad kung nanaisin mo. Kaya aking Ama, sa oras na ito, dinggin mo ang samo ko, itawid mo ako sa kailangan ko, mahulagpusan kong ganap ito. Sapagkat kundi sa iyo'y walang magagawa na ako, ngunit ikaw na makapangyarihang Ama ko, lahat ay kaya mo. Amen. Nandyan na lahat. Paano nyo nga itong masasambit kung pagkatao kayo? Paano nyo nga matututunan ito kung lahat ng gusto nyo'y sa pangmundo? Kailangan tumupad kayo sa Ama't hanapin nyo siyang magtuturo sa inyo na magkaugnay ang Espiritu niya at kayo. Buhay ba ang Ama? Dili kaya naman kung pinanghihinaan ka na ng loob, o dakilang aking Ama na nagpahiram ng aking buhay. Salita mo'y tunay na kay-inam na marapat kong mapagnilayan. Palakasin mo ang aking kalooban na nanghihina na ng katotohanan na aking mga dinadalang mga pasanin na di halos ko na makayanan. Naririto akong anak mo na nagsusumamo sa iyo. Tulungan mo ang balisang puso ko, mapatag na nga ito. Gayon din ang isip kong litong-lito, maging payapa ng totoo. Pahimlayin mo ako, Ama ko, mapahinga isipan ko. Sa karampot na tulog ko'y, pagising ko'y malakas na ako. Itong aking nararamdaman kapag ako'y yung pinakinggan. Amen. Tama baga? O dili kaya naman kung may sakit kayo, o dakilang aking Ama na may-ari ng buhay ko. Sakit ko'y naririto, di ko batid kung paano. Ikaw lamang ang may-ari, may kagaling ang tatamuin ako. Kapag yung ginusto, ngayon din gagaling ako. Amen. Kadaming panalangin tama. Pagkahaba-haba ng inyong panalangin, isa man walang natugma. Pagkahaba-haba ng inyong panalangin, sa bibig nyo nagmula, subalit sa puso nyo'y wala. Kaya naman, pagkahaba-haba ng iyong dinulog, nang tumindig ka, umiiyak ka, nang lumuhod kay umiiyak ka, walang naiba. Kaya naman, ang wika ng Ama, anak, pakinggan mo ako. Espiritu ko'y tanggapin mo at tuturuan kitang totoo. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Ibalik nyo ang lakas ng paniniwala at pagtitiwala nyo at ibabalik ng Ama ang mabuting balita niya. Naikagigitla ninyo kung minsan sa sarili nyo, aba, natapos na pala ang problema ko. Aba, nabalitaan ko, yung anak ko'y maganda ng buhay nito. Aba, yung anak ko pala, nakapanganak na, di ko man nalaman. Naku tao, ang daming sorpresa ng Ama nyo, ba't di nyo makita? Sapagkat ang nakikita at tinitingnan ninyo, yung mga bagay na mahalaga sa inyo. Subalit, ang bawat araw na sinisidlan kayo ng pananaw, pandinig, pagkilos, pananalita, panlasa, wala sa inyong pasasalamat. Nawa, matutunan niyong ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Hindi ako nagagalit. Marapat akong magsambit, salita kong tinuran, kung inyong pagninilayan, bagabag sa kalooban, dagling mapaparang. Pagharian kayo ng liwanag na totoo, nang hindi mangibabaw, dilim sa isipan. Mapagtanto ninyong may Diyos Ama kayo, buhay na totoo, di patay, tulad ng pananampalataya nyo. Sumainyo ang paghahari, mula ulong gantalampakan, manot hanggang kalamnan, kung kayo'y may tinanggap, nangagliwanag kayong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ama ko, Ama ko, Ama ko, yamang nabigkas ang marapat sa kanila. Ang may pagtatanto tuwirang sumaiyo,
sa pamamagitan ng Espiritu mo. Naramdaman ang wika mo'y katapatan sa puso nila ang kakanta. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman yung mga lingkod, kung hindi rin marunong pang manalangin, buksan ito sa Biblia, ang isang paniniwala, ipanalangin ang pagtitiwala. Pakinggan nyo. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan mo ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon. Ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, dugtungan mo pa kung dumatal na ang Espiritu niya. Wikain mo ay ito na, anak na mahina pa. O aking Ama, salamat sa iyo't napili mo bilang lingkod na hinirang mo. Naway wag mabigo ka sa aking pagpili sa sarili ko. Matupad ko't masunod ko kung ano ang layon mo. Magawa kong totoo, kabutihan at kabanalan mo. Sa gayon malugod ka at kalulugdan ako. Ituturo mong paraan paano mabuhay nga ako nang may kapayapaan at may kasaganaan sa maliwanag kong pangunawa at mabuting kalooban. Kalinsabay nito ang bawat kong araw na pangangailangan. Amen. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung matapat ka na dumulog, hindi ka pa tumitindig, may nadarama ka ng iba sa katawan mo. Kaya naman, dahil sa katapatan mo, napatotohanan mong Diyos na pinaglilingkuran mo'y tapat din pala sa'yo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, anong di tuturo ng Ama nyo, yamang tunay na Ama siya. At di siya libugha, ni hindi siya manlilinlang sa kanino mang tao sa lupa. Kung magkagayon at batid mo at kilala mo siya gayon ang gawa, ano kaya't di ka sa kanya unang magtiwala? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung ang lumbak, napaparoonan niya ng isda. Ang sapa, nababahaginan niya ng isda. Ang ilog, pinananahanan ng isda. Maging ang bukid kung magkaminsan at naglusak sa putik at nagbaha, pumapasok din ang isda. Ano ngayon tao ang hindi niya kayang sidlan sa lupa? Yamang tulad ng karagatan, umaapaw ang laman. Kung ika'y sisisid, makikita mong lahat. Tao, palalimin yung pananalig nyo. Makikita nyo ang kalahat-lahatang mabuting gawa ng Ama nyo. At sa kaliit-liitang bahagi ng katawan nyo, may pagkakalob siyang makagagalak sa inyo. Huwag mong sabihin ika'y aba, ika'y dukha o mahirap. Kapag ang Ama mo ay kumilos sa iyong buhay, ikaw ay mababahagi na niya nang di mo kayang liripin kailanman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Baka naman puro salita ka lang, puro hiling,
ngunit kulang ka naman sa gawa. Subukan mong gumawa. Ang pilosopo'y sumagot, araw-araw nga po, pagod na pagod ako sa kakagawa. Hindi nga po ako magkanda-ugaga. Para sa sarili mo yan, anak. Hindi para sa aking mabuting balita. Sapagkat ang aking mabuting balita dapat isabuhay mo't isagawa. Huwag sa puro ka lamang ngawa ng ngawa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Katotohanan ng saki tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, muli sumainyo ang kapayapaan. Pag-aralan ninyo at pagnilayan, makapagmamatigas ka ba sa Diyos mo? Makapaglilinlang ka ba sa Kanya? Mapagtataguan mo ba siya? Kahit saan ka nga dako magtungo, nakikita ka. Kahit saan ka nga pumasok, masusuri ka niya. Pagkatapos, lantaran, niloloko mo siya. Sinasabi mo, kaya di ka makapaglingkod ganito at gayon, hindi totoo. Alam niya naman ang dahilan mo. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Maliwanag ko lamang pinababatid sa inyo ang pawang katotohanan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nanumpa ka ba sa Ama mo na ikay maglilingkod ng tapat sa Kanya? Bawiin mo kung di mo magagawa habang maaga pa. Inyong pakinggan mula kay Mateo. Narinig pa ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong susumpa. Kung nangangako kayo, huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako. Maraming nagsasabi ng ganito. Kaya lang hindi namamatay kahit sinungaling siya, hindi pa niya takda. Mamatay man ako, totoo sinasabi ko. Sapagkat alam niyang di pa siya mamamatay. Paano kung sa oras na yaon, sa pagsusinungaling niya, binawian siya ng buhay? Mga mahal, inuulit ko. Mamatay man ako. Sapagkat ni isang buhok sa inyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang, oo, kung oo. At hindi, kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang tao, mapapaniwala lang kung minsan ng kanyang kapwa, kahit marami ng pasumpa-sumpa, kanyang ginagawa. Kapag kayo'y mabuti ang layunin at hangarin, at may mabuti kayong ginampanan sa inyong buhay, di man kayo manumpa sa inyong kapwa na masisira, sabihin nyo ang katotohanan, ang kikilos ay kapangyarihan ng Ama upang haplusin ang damdamin ng inyong kapwa na sa inyo'y pinapaniwala sapagkat totoo naman ang sinasabi nyo. Sapagkat tapat naman kayo at narinig ng Ama, nakita ng Ama, tapat kayo, kaya ang patnubay niya'y ibibigay niya. Ang gabay niya'y sa inyo at di pababayaan kayo. Yan ang maliwanag na patotoo. Kapag nasa katotohanan ka, ang Espiritu ng Amang makatotohanan sa iyo siya. Gagabayan ka niya at papatnubayan. Sapagkat kung nasa kagipitan ka,
Gawin mo yung tama at marapat, tutuwid kanyang ganap at isasadyad kang lahat sa iyong mga pinagdaraan ng sikip at hirap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Subalit, ikagagalit ng tao ito sa damdaming pagkatao. Subalit sa totoo, masisiyahan at magbabago sapagkat natutunan niya mabuting panunumpa mula sa amang dakila. Mabuting salita, siya ang nagbahagi pawa. Karagdagang pangakong hindi tama, iba nang pinagmulan, ito'y sama-sama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Kaya nga't maliwanag ang tinuran, kapag pinanumpa niyo ang aking pangalan sa mabuti at kabutihan, gagabayan ko inyong tinuran, patutupad kong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya naman, kung magsasalita ka at makabubuti, para hindi ka maging makasalanan, huwag ka nang manumpa. Sabihin mo na lamang. Halimbawa, tinanong sa'yo, totoo ba sinabi ni Juan ito? Kahit na sinabi niya, dahil ililigtas mo si Juan, hindi. Wala kang magiging kasalanan doon. Ngunit kapag dinagdagan mo pa, halatang-halatang nagsisinungaling ka sa marami mong sinabi, hindi pa natama ang istorya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katulad ng Sang Jesucristo, tutungo ka ba sa templo? Hindi. Subalit pagkalisa ng mga nagtanong, nagtalilis at tumungo, walang kasalanan. Sapagkat nililihis sa pagkakasala ang mga nagtatanong at hindi patanda ng takda para maging marapat na makita siya ng mga naghahanap. Buhay ba ang Ama? Kayo rin, mga mahal ko, kayang ituro ng Ama ang bagay sa inyo, kayang ibigay ng Ama ang marapat sa inyo, kayang sabihin ng tama ng Ama ang dapat na salita sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na gagabay sa bawat isa. Kaya nga, sa kanyang lahat ng tama, sa kanyang lahat ng gawa na mabuti, pawa. Ang may pandinigay na karinig, sumainyo ang kapayapaan. Nais nyo bang magsigaling? Kung minsan tatanungin sila ni Apo Kunching, ano iniinom mong gamot? Wala po. Oh, talaga? Wala pa nga po. Wala ka pang ininom? Noon po. Kahit ngayon umiinom ka, ay naalala ko na po. Yun nga po pala, ay ano bang pangalan yon? Bawang katotohanan. Sino ba gumagamot sa inyo? Si Kunching. Hindi kayo gagamutin ni Kunching at walang igagamot si Kunching. Sabihin nyo, meron po. Walang masamang uminom ka ng gamot kung nakabubuti sa iyo at ikabubuti mo. Ang hinahadlangan kung di marapat sa katawan mo'y tugutan mo kung may napipinsalang iba sa katawan mo. Subalit kung ito'y kinabuti mo naman, di sinsanay wala ka na rito. Magaling ka na. Buhay ba ang Ama? O tao, mahal ko kayo. Kaya kung hinahanap ninyo'y solusyon, katotohanan ay tupdin at gawin. Sa anumang kadahilanan, katapat ay tupdin. Sa anumang dahilan, tama ang gagawin. Sapagkat ang Ama ay sa katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. At pagdakay kayo hinatulan, dahil kayo'y nagsinungaling, pagkatapos at magbabalik, hindi naman po nagbabago eh. At kapag sinabing, oo, sapagkat hindi mo naman ininom, ang iniinom mo'y dating gamot mo pa rin. Sino ngayon ang sinungaling? Ang nais gumaling o ang nagbibigay kagalingan? Magnilay kayo tao.
Magbulay kayo. Pagda kayo ikukwento, hindi naman tumalab sa akin ang gamot na sinabi. Nilaga ko. Nilaga mo. Hindi mo ininom. Tao, kakatuwa nga kayo. Kaya tuwang-tuwa ako. Kaya naman ngayon, sambitin nyo, sinungaling ba ako? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Hindi ko tinurang lahat kayo, ngunit mayroon dito. Pasubali ko, huwag magdaramdam sa tinuran ko. Mahal na mahal ko kayo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. Yan ang patotoo ko sa inyo. Di tawang sa inyo'y lumuwan. Katotohanan, mga mahal, nang dahil sa inyong pangangailangan, kaya kayo'y naririto. At ako rin naman sumasa inyo. Kailangan ko'y katapatan. Tayo magtapatan. Tao'y malilin lang. Ako kailanman, hindi nyo magagawa yan. Kaya naman, kung nais nyong maging ganap at magalak na lubusan, kung di kayo dito nagnanasang gumaling na totoo, may kalayaan kayo, bibigyan pa kayo ng pamamaraan kung makikipagtotoo kayo sa hinahanap nyong totoo. Kung totoo nga ang hinanap nyo, madaraman nyo ito. Buhay bang Ama? Espiritu ng katotohanan, walang buto at laman tao, subalit makatutupad sa inyo. Ang nagalit, lalong nag-alab ang kanyang sama ng kalooban, subalit ang nakipagtotoo, kalooban niya ay nagtibay at lumuwag na mainam. Mahal na mahal ko kayo. Yan ang pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Kung nung unang araw, buwan, taon ni Constancia, 100 pa lamang ang kaloob sa kanya. Sa pag-usad ng panahon, 100 pa rin ba? Magnilay kayo. Kung dinagdagan ko ang nadakot niya, ngunit ang pumaparito'y walang tinatanggap na totoo, may babahagi ba ako sa nadakot niya? Magnilay kayo. Magbulay kayo. Subalit, kung kapwa iisa kayo, natantun yung nasa ko, nabahaginan ko rin kayo, masisiyahan kayo tao. Sapagkat kung di nasisiyahan ang tagapaglingkod, ang maglilingkod ay hindi rin masisiyahan. At ang pinaglilingkuran, di rin masisiyahan. Anong silbi ng paglilingkod kung walang kasiyahan, lingkod at pinaglingkuran? Magtanong kayo sa sarili nyo. Sumain nyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Habang binubungkal mo ang lupa, palalim ng palalim. Habang hinahanap nyo ang katwirang mainam, palawak ng palawak ang inyong nakakamta. Habang patuloy kayong naghahanap ng katotohanan, nagliliwanag inyong buhay. Habang minimithi nyong makitungo sa mabuti, kabutihan ang kakamtan. Subalit mithin nyo sanlibutan, kayo'y maliligaw. Yan ang pawang katotohanan, sapagkat ang mababatid nyo lamang pang sanlibutan, hindi pang kaharian. Kaya nga, natutunan yung pansanlibutan, huwag kayong magtaka kung walang naiiba sa isip at kalooban. Kaya nga kung ikay naiba, patotoo lamang ikay nakadama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po ba ang salita ng Diyos? Buhay po ba ang salita niya? Ano po ba ang habiling niya? Mag-impok kayo ng kakainin ng tanga, sabi po ba niya? Mag-impok kayo ng kakalawangin, sabi po ba niya? Ano ang sinabi niya? Mag-impok kayo ng hindi kakainin ng tanga at huwag kakalawangin. Tingnan nyo nga kung may nakaimpok na kayo na hindi kakainin ng tanga at hindi kakalawangin. Nawa, kaalinsabay ng pag-iimpok nyo na kinakain ng tanga at kinakalawang, mag-impok din kayo ng hindi kakainin ng tanga at kakalawangin. Para nag-impok ka na dito, mayroon ka pang naimpok para doon. Huwag kang makipag-divorce sa ama mo. Huwag kang makiapid sa iba. Sa kanya ka lang magpakasal. Kung kasal ka man sa tao, sa espiritu niya ay makipaw, totoo ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat kung paano minamahal ka ng iyong asawa, masigit pang ibinibigay ng nagmamahal na ama. Kaya't dalawang nagmamahal sa iyo, di ba kayo saya? Yan ang sikretong di nyo malaman at mabatid nila lang. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga't mapanibughuin. Subalit sa kabila ng kapanibughuin, hindi masakim. Kaya naman, tama ang pagmamahal, tama ang paghatol, tama ang timbangan. Sumainyo kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Masagabal. Wika ng Espiritu. Anak, sambitin mo sa kanila kung ang balat na pagbabalat ko, aking natutuklap at nababakbak. Ang naging kalawang din sa isip nila, kaya kong bakbakin lahat kapag sila'y tumanggap sa aking liwanag. Buhay ba ang Ama? Oh, kung walang nabakbak na balat sa labi, hindi ito masasambit. Anong patotoo? Kaya ang Ama'y may patotoo sa tuwina. Hanapin niyong katotohanan niya. May ipapatotoo sa siyang siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Halimbawa, sinabi mo, magkadikit ang kende. Pero nang pinakita mo'y magkahiwalay, paniniwalaan bang magkadikit? Sinabi nyo, sumasampalataya ako sa Ama, nagtitiwala ako sa iyo, o aking Ama. Nakita niya, takot na takot ka, wala kang pera, may sakit ka pa. Paano niyang pinaniniwalaang nagtitiwala ka sa Kanya? Para mo na lamang binabasura yung salita mo. Gawin mong totoo. Manalig ka. Manalig ka. Ika'y may Diyos Ama. Salita niya'y may buhay at may sigla. Kung tuwirang tatanggapin at sasabuhay,
walang hindi kakamtan. Ikaw na kanyang minamahal, na anak niyang naturingan. Kapag nagtiwala kang sa pangako'y magaganap, kung ika'y anak niyang matapat, gawin mong marapat na makatanggap ng kanyang katapatang ganap. Paano ito sa'yo'y mananahan? Tiwala mo'y gawing mainam, sa iyong puso'y mabubuhay ang pagmamahal niyang walang kamatayan. Kaya't sandi mo namamalayan, pananalig mo rin ay nabubuhay. Pananalig mo sa'yo'y nagagawang maging marapat at matapat. Kaya't napapatotohanan mong ganap, salita niya sa'yo ay nagtibay. Ikaw na kanyang anak na minamahal, nakipagtotoo na tuwiran. Kaya't sa buhay mo kumilos siyang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karamanayahana, net karamanayahana, net karamanayahana. Kay sarap damhin ng hangin sa mga nagugutom. Yung naaamoy na ulam, gugutomin na. Sa mga nabubusog na sa amoy, busog na nga. Sa mga ayaw yung amoy na yon, parang punong-puno na sikmura. Tama ba ga? Subalit, kontrahin nyo yung lahat. Pakinggan nyo, ama ng lahat. Lahat. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O mga mahal, manindigan kayo sa buhay na Ama. Paninindigan niya, salita niya sa inyo. Sumainyong paghahari niya, mga minamahal niya, na anak sa lupa, kaya't may binababa na mga salita. Dakilang aking Ama, yamang muli na bigkas mo ang marapat sa kanila, may paawit pang ginawa ang iyong espiritu. Pasilay mo sa mga maliwanag ang mga mata, ang maliliwanag na gawa mong kabutihan sa lupa, at patuloy mapagnilayan ng diwang may kaunawaan na nabuksan mo ng tuwiran ang iyong mga aral. At sa mga wala pang pandama at pangunawa, aking Ama, huwag kang manghinawa. Patuloy mo silang pagbatahan. Yamang tinuran mo, araw-araw kikilos ka tutupad dito sa lupa, maging sa magdamag, ikaw ay humahawi sa bawat balakid ng iyong mga anak na tapat. Naririto silang lahat, sa iyo'y aking nilalagak. Nagkaramanayahana, nagkaramanayahana, nagkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Saan ang kabutihan? Sinong magdaratal, magbibigay? Saan ang gawang mabuti? Sa Ama. At magagawa rin ng mga anak niyang totoo sa Kanya. Magandang umaga po sa mamayay pahapon. Buhay ba ang Ama?
Kontento na po ba kayo sa mga narinig nyo? Tama na po ba yaon? Kasya na ba? O dapat pang dagdagan? Ay, ayaw na. Tama na po ba? O kasya na baga? Ay, walang bibig sila. Sa makatwid, di pa ninyo alam ang isasagot nyo, hinuhuli pa ninyo sa isip nyo, no? Tama na po ba? O kasya na? Dadagdagan pa ba? O kulang pa? Mali po yaon tanong. Kasya ba? Tama na? O kulang at para dagdagan pa? Yun ang tama. Buhay ba nga ma? Mga mahal, ayaw nyo man, daragdagan ko. Buhay ba nga ma? Sumayin nyo ang kapayapaan. Ang may gusto, nasisiyahan. Ikaw na may ayaw, sawa na. Ako di nagsasawa, kaya ikay bahala. Mula sa mga hari, sa unang hari, ang pagtawag kay Eliseo. Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro. Humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng 1 pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Maliwanag ang katotohanan ng mga ginagamit ng amay naghahanap ng makakatuwang. At itinuturo ng Espiritu at ang Espiritu ang naghahayag kung sinong pipiliin. Napili ka ba? Ginagawa mo ba yung tama at mabuti? Hindi nagkamali ang iyong ama sa'yo. Subalit kung alam niyang ikay makasusunod, kaya ka hinirang, pagkatapos ikaw mismo ang umaayaw, hindi siyang sa'yo'y nagkulang. Ikaw ang nagkulang sa kanya, kaya hindi mo nakakamtan ang dapat ay kamtan mo. At tulad ni Eliseo, walang katutul-tutol, subalit nakiusap. Tuto pa rin niya muna ang pagpapaalam sa kanyang magulang. At nagawa pang maghain para sa kanyang mga tauhan. Tao, anong hindi papartihin ng ama na dapat mong gawin kung siya nga ay susundin mo? Ang lahat ay kaya niyang ipatupad sa iyong sarili na parti-partisyon mong magagawa na hindi ka magkukulang sa oras mo sa 24 oras. Sapagkat siya ang nakaalam ng bawat galaw mo at kakayahan mo. Kung nakita ng katotohanan ay nasa iyo, ang katotohanan ay kakamtin mo. Sumayin kapayapaan, mga mahal. Lugod na lugod ka ba sa pagtalima? Tuwang-tuwa ka ba sa pagsunod sa Aba? Alangan namang ikaw lang ang natuwa at siya'y hindi. Alangan namang ikaw lang ang magdaramdam at siya'y hindi. Kung papaano ka nakakadama ng pagdaramdam, siya rin ay nakakaramdam ng pagdaramdam. Subalit magkaiba lamang kayo. Ikaw na matampuhin walang katwiran. Siya nagdaramdam man, pinagninilayan ka pa rin naman. Kung tama ka ng parusahan o ikay pagpatahan. Ngunit ikaw na matampuhin, ikay umaayaw at tumutugot sa pananalig. Meron ka bang ibang Diyos? Meron ka pa bang ibang sasambahin? Kahit saan kang lupalop ng daigdig magtungo,
Wala nang ibang Diyos, iisa lamang. Bagamat iba't ibang pagtawag sa pangalan ng kung anong nais itawag ng tao. May Allah, may Jehovah, may Yahweh, at marami pa na nais magsalita kung ano pa. Subalit, iisang Ama at iisang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, gayon din sa iyong buhay na nakamta. Kaya mga mahal, nais mo bang lumigaya? Sambahin mo ang Ama ng tapat sa puso mo. Huwag kang talisira, sabi ng bulot. Huwag kang talusirang anak niya. Hindi magluluwat ang sakit at dusa. May kaalinsabay na ginhawat. Kakalagan ang nakatali, palalayain ang nakakulong. Sumain niyo ang kapayapaan ng pagkakaalipin sa anumang uring pagkaalipin na nagiging daan at sanhi ng kalumbayan. Kapag nasumpungan mo ang katotohanan, masusumpungan mo sa katotohanan ng kalayaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ano ang katotohanan? Ano ang buhay? Sino ang daan? Ang tinatawag mong Panginoon, ngunit ang puso mo'y walang laman, kundi buntong hininga, hinagpis, pagdaramdam, selos inggit, galit poot, bibig mo, nguso mo, salita mo'y Heso Kristo, puso mo'y bato. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Itatak sa puso nyo ng mabuhay ng totoo. Panginoong tinatawag mo na may magagawa sa iyo. Daan ng katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Daan ng kaligtasan sa anumang pinagdaraanan sa buhay mong nakamtan bilang anak na minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata, tuwirang masilayan, mga gawang mabuti ng Ama sa buhay ninyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran mong muli, Ama, ang marapat sa kanila, Espiritu mong inugnay at pinangusap sa harapan. Sa katauhay, ibinigay dinatal mong tuwiran. Lubos na nakamtan ang mabuting katwiran nang sa iyo'y nakinig na lubusan sa mabubuti mong aral. Ang may pandinig sa kanila'y nakarinig. Ang may pandama sa kanila'y nakadama. Ang naghanap sa iyo'y nakasumpong na nga ito. At ang nagtibay, tagumpay ay kakanta. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay bang Ama? Halimbawa, may 10 kang anak, may 2 kang kambal. Ano ang palatandaan mo sa kanila? Alam mo yan bilang magulang ka. Tama ba? Ano ibig kong sabihin, mga minamahal? May kakambal man na espiritu sa isang katauhan kayo. Alam ng Ama, suriin niya. Kayang suriing totoo kung anong espiritong nananaig sa inyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal
na mahal ko kayo. O aking ama, kay buti mo ngang totoo. Sa mga taong hindi marunong, salita mo'y nagpapatibay, nagbibigay ng katalinuhan, nakakamtan ng kagalakan. Kung ikaw ang kinakamtan, tuwirang nagtitibay, ano pa kaya sa mga matatalino kung ika'y masusumpungan? Di baga't higit nga kasiyahan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kay gagandang mga bata. Noon wala pang picture, Nang umuusad ang panahon, nagkakaroon na ng camera, Pero dahil nung panahon na yon, hindi rin nagnanasang magparitrato yung mga walang pera. Kaya may mga nagsilaking wala man lang nakakita sa kanilang larawan kung ano silang itsura. Subalit yung inang talagang mula bata gusto niya makita yung kanyang mga anak sa paglaki kung ano nagiging iba itsura ng bata pa. Kahit hindi sila ganang mayaman, pinapipicturean yung mga anak nila, ngayon, konting kilos, shot. Konting kilos, shot. Kapag mayroon silang cellphone or camera. Tama po ba? Kahit walang camera, may iPad ka. Meron ka na yan. May tablet ka. Meron na kung mayroong camera. Ano po ibig ko sabihin? Talagang high-tech na ngayon. Kaya naman pati tao, ang isip niya ay high-tech na rin. Ano man ang maging high-tech na tinatawag, ang pananampalataya nyo, huwag nyo ibabagsak. Buhay ba ang Ama? Kundi lalo pang maging daan ng karunungan sa pananampalataya yung high technology tinatawag. Kaya lang, nang dahil sa high-tech na yan, marami ang nabulag sa pananampalataya, namatay ang pagsamba sapagkat nahiratit na libang sa high technology. Buhay ba ang Ama na mga ginawang mga gadget ng tao? Buhay ba ang Ama? Subalit, kung ang isip ng tao ay nasa mabuti pa rin, dapat anuman yung kanyang natanggap. Sabi niya, salamat po Panginoon, magagamit ko ito sa maganda. Kaya naman yung mga gumagamit sa maganda, napapaganda, napapabuti ang buhay nila. Yung gumagamit sa masama, nako, napariwara. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Nakabuti at nakaganda, ngunit may dulot ding masama. Paano? Good AM. Saan ka na ba naghihintay? Ang di niya sinasadya, sa asawa niya napunta. Patay kang bata ka. Tatago-tago pa sa takip silid. Sabi ng Ama, ginawa mo sa dilim, nakita ng aking liwanag. Tapos ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nag-text, saan ba tayo ngayon mandudukot? Napunta doon sa hindi manduroko. Patay. Naku po, alam ko yung number na ito Diyos ko po, kailangang iligtas ko si ganito. Mabuti kong ganon. Naku po, magnilay po kayo, naku po. Ang Ama po'y hindi naku po, kundi siya po'y Diyos ko po. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, pag natuto na bago,
Pag nagsisi, uminam, gumanda pananaw, nagliwanag, nasiyahan, natuwa, nagalak, aba. Sa dati kung hindi magkaperang marami yung bulsikot, malungkot. Nung nawala ng bulsikot, masaya pa rin sapagkat ang kanyang ama, ang kanyang bulsikot. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, masaya ba ang buhay? Tunay nga kung nararamdaman mo siya dito. Subalit kung hindi, nako, nais kong ako ay mamatay. Wala nang silbi tong aking buhay. Sa halip niya, sabi niya, nais kong ika'y masilayan. O aking amang mahal na tuwiran, pagmamahal mong walang hanggan, nais ko'y madama na lubusan. Ako'y anak mong nalulumbahan sa marami kong pinagdaraanan. Ngunit wika mo ang natutunan, ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang aking buhay at galak at aking liwanag. Ako'y aasa sa'yo, magtitiwala. Ang buhay ko'y sa'yo ko lang ilalaga, aking ama. Kalinsabay nito aking paniniwala na ikaw sa akin ay may magagawa, na ikaw sa akin ay maibibigay, na tuwirang aasahan, di makakaligtan kailan pa man. Sa iyong pananaw at diwa, ang pangako mong binitawan sa ninuno kong si Abraham, hanggang kanyang kakuwakuhan. Ang mabuti aalagaan, gagabayan mong tuwiran, di kailan pa man iyong iiwan. Batisan na mainam, iaalay mong pastulan, palalagukin mo at di na mauuhan. Mahahambing sa halaman na sa tuwina'y nasa daluyan ng tubig na di maparang, sa tuwina ay nadidiligan. Kaya't patuloy na nananariwan mga dahon at mga sanga, kaugnay sa puno niya, ugat na napalalim na. Kaya't patuloy na magbubuka, o aking ama na marapat, na aking sinasamba sa tuwina'y tinatawa. Aking aasamin ang aking kaligtasan, sa numang dagok sa buhay, ikaw aking
tagla na nahulagpusan ko't nadama pagkalinga mong walang mali, pagmamahal mong walang kamatayan, aruga mo ay nakamtan sa aking pakikipagtipahan sa iyong Espiritong banal na tuwiran kong nakamtan sa katauhan mo'y binigay. O Ama kong mapagmahal, lingapin mo na lubusan, kahinaan ko'y sidlan mo ng kalakasan. Ang aking karumbukan, sidlan mo ng katatagan. Liwanag na isipan, siyang mangibaba. Huwag mong tulutan kailanman na manaig ang lumban, maging kawalan ng pag-asa, kundi pag-asa'y mabuhay. O aking amang minamahal, ako iyong minamahal, kaya't sa tuwina ipadamang tuwiran. Huwag mong lilisanin ang aking kaisipan, patuloy mong sidlan ng pangunawa. Gayon din naman ang aking kalooban. Yamang ako'y anak mo, nagnana sa tuwina, na ika'y paglingkuran, ako'y makatalima, sa tuwina'y makinig sa iyong mga aral, pag-aatas mo'y aking layong matupad. Kahabagat kaawaan habang nabubuhay. Amen. 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 Makadudulog kayo ng gayon kung tinutupad nyo yaon. Ngunit paano nyo sasambitin ito kung nasa masama kayong gawa at nakalisya sa nasa ng Amang dakila? Mithiin nyo, mga mahal, at ituturo niya sa inyo ang tama at tumpang ng lahat ng paraan at kaparaanan sa bawat araw, hanggang sa di nyo namamalayan, pagaan ang pagaan ang inyong dalahit pasanin sa buhay. Paluwang ng paluwang ang inyong dinaraanan. Papatag ng papatag ang inyong hinahakbangan. At nahawakan nyo na ang inyong tagumpay. Pagpalain kayo. May tanong ba kaya? Mali ano? May tanong baga kayo? Kung ang tao'y may kwentong mali at may balitang hindi totoo, ang Espiritu Santo hindi magkukwento ng hindi tama sa inyo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa
ang ama. Pagka winika niya, di sinasadya yun mga mahal. Mahari o anak, pananalig mo, pagtitiwala sa iyong ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo, o mga nasa iba't ibang bansa, mga nasa iba't ibang panig ng Pilipinas, dumakot na kayo, sumahod at lasapin ang masarap. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Buhay nga bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tanging ang amang pag-asa, tanging amay ligaya, tamang amang buhay, nasa sa inyong tagapagtubos ng lahat. Buhay bang Ama? Sa pangalang Jesus, tiwala mo'y gawin, ito'y iyong kakamti. Buhay po bang Diyos? Nakakatuwa sa amang pananaw yung mga matatalino nakikinig ano? Aba, nangunang panahon may ulam ka ng ganito, tuwan-tuwa ka na. Ngayon sabi ng bata, ano ba yan? Buhay ba ang Ama? Hotdog na nga, sabi niya. Wala ba ham? Wala bang ham? May hotdog na, sabi niya. Wala bang ham? May ham na, wala bang bacon? May bacon na, wala bang apritada? Puro karne, karne, karne. Kaya pati isip na karne. Buhay bang Ama? Sinong may birthday? JM, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Buhay ba ang Ama? Ilang buwan na lang bago mag-anniversary. Ilang buwan na lang? 4. Nako, matagal ka na bang nananabik na matanggap mo yung hinihiling mo? Matagal ka na bang nagdurusa? Aba, kung matapat ka, walang matagal sa Ama. Buhay ba ang Ama? Yan ang patotoo kahit yung mga nakakulong pinakakain. Buhay ba ang Ama? Hindi lang yung mga nasa malaya.
Buhay ba ang Ama? Kaya, mas marami lamang ang nakukuha ng nakalaya. Di ba ga? Kaya kayo'y magpalaya nang marami kayong makitang biyaya, pagpapalang galak at paghahari ng Amang dakila. Buhay ba ang Ama? Huwag kuyumin ang damdamin. Iladlad sa kalooban nang hindi nagpupuyos at di makahinga ng mabuti. Anniversary ba? Buhay ba ang Ama? Allah! Allah! Buhay ba ang Ama? Oh. Masakim ba kayo? Madamot ba kayo? Diyan makikita madamot. Ala, sa akin daw yun. May pagbibigyan niyan. Oh, magbigay. Oh, magbigay. Oh, magbigay. Magbigay. Yeah. Magbigay. Oh, gusto niyo mabukulan? Mga minamahal. Anong gusto niyo ibibigay isa-isa? O yahagis pa rin ito? Sa katotohanan lang, kahit naman mabagsakan ka, kung hindi ka aaray, walang masakit. Subalit kung nabagsakan ka man at kinain mo, sigurado wala kang bukol. Kakainin mong masarap sa puso mo, pero habang kinakain mo, walang yaka, binukulan mo. Sigurado, hindi tatalab sa'yo. Subukan yung kumain na namimikilan ng inyong lalamunan. Masama ang loob nyo kung nararamdaman nyo yung sarap at busog. Kung nabusog ka man, mamaya, aray, masakit ang bato ko, masakit ang ano ko, kamo. Bakit? Ewan ko sa'yo. Buhay ba ang Ama? Sa mga halaman, nakikita mo yung panghuling bunga, no? Oh, pingat-pingot na. Pero mayroon pa rin sumusuhol. May sumisibol pa rin, di ba ga? Tingnan nyo sa sangang buko. Kapag naalagaan, kung minsan mas marami pa dun sa inaning una. Tama ba ga? Ano ibig kong ituran? Mayroon bang lumipas na panahon? Sinayang nyo ang bunga ng Ama sa buhay nyo. Pangalagaan mo na yung bago man lang mahuli ang lahat sa'yo. Baka mas makabawi pa kung ilang taon ka na lang mabubuhay o buwan, mas marami ka pang magawa kaysa doon sa katagal mong nabuhay na malakas. Wala kang nagawang mabuti. Makikinabang pa rin ang iyong kaluluwa. Subalit, mas mainam na yung unang ani, pati sangang buko. Masarap pa rin ano. May maiiba ba? Halimbawa, inani na. Wag-wag yung palay. Nung magsangang buko, naging sipor. Hindi ano. Sa makatwid. Kung ang wag-wag na inani mo nung una, hindi mo nakilalang winagwag ang ama mo.
Nung mag-ani kang muli, kawan mo na, pagwagwagwagin mo na, ng Diyos mo'y buhay sa'yo. Natuto mong pasalamatan siya. Sapagkat, yan ang gusto niya. Lagi mo siyang inaalala. Sumayin niyong kapayapaan, mabukulan kayo. Wag. Buhay ba nga ma? Oh. Marahan nating itsa. Marahang babagsak. Kung masasapo ng palad, makikinabang ang ganap na tumanggap. Alam kong may magagawa nako ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Pakitingnan niyo at baka may bantay. O aking Ama, sabihin mo, ako'y maligaya. Nananalig ako sa iyo. Magbubunga rin ang dusa ko. Mga hirap na nakamtan ko, pagagaanin mo rin ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Kakainin mo ba? Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Panaligan niyong gamot, angkinin niyong gamot, manalig kayong gamot, tanggapin niyong gamot, kainin niyong gamot para maging gamot. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Oh, masaya po ba kayo? Mabuti po ba ang Diyos? Buhay po ba siya? Alam niyo po, hindi ang sakit kung minsan ang nakakamatay eh. Yung pag-iisip, pagkatakot, pag-aalala. Kaya sa halip na yung sakit ay simple lang at mababaw, lumalalim dahil sa pag-iisip, pagkagalit, pagdaramdam, pagkatakot na hindi makatulog, hindi makakain, walang lasa ang pagkain,
anumang gamot ang ibigay sa'yo, di tatalab. Mali po ba o tama? Bahala kayo kung mali nyo. Kaya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Halina kayo, mga minamahal ko. Magnilay, magbulay, magtantong tuwiran, sumainyo ang kapayapaan. Ang kininyo sa oras na ito, may nakamtan kayong mabuti sa buhay nyo. Panaligan nyo at huwag mag-aalinlangan kayo. Humiling kayo ng 4. Pag naging totoo kayo, kakamtin ninyong lahat. O dakilang aking Ama, narinig mo ang pangungusap na sa iyo ay nilahad sa pamamagitan ng iyong espiritu ng liwanag at kapangyarihang taglay. Dito sa lupa ay iyong ibinaba. Ginamit mo ay bibig ng tao upang ito'y maibigkas at marinig ng mga anak mo. Pinagsusumikapan, nagsusumakit na makatupad, makatalima ang mga anak mong nagiging tapat. Tigibin mo sila ng galak. Ang mahina at malakas ang pananalig, Ama, kahabagan mo at pantayin mo ang pag-ibig. Nilang madama na yamang pantay ang pag-ibig mong ginawa sa kanila. Ginagawad mong marapat ang dapat. Makamta nila ang kanilang kahilingan. Sa bawat saglit, Ama, may magagawa ka sa kanila. Ipabatid mo sa kanilang marapat na tutupting at matuto silang maghintay at magbata hanggang kaganapay kanilang masilayan. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Aking Ama, ang samo ko sa iyo, ang marapat na ngayon din ay ipagkaloob mo na, kamti na ng sinumang dapat na ito ay tanggapin. Sa kanyang katauhan, madama kang lubusan. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Oh, tapos na po ba? Nananalangin po sa apo kutsing kayo nakatitig, hindi kayo yumuko. Ala, kay sarap nga naman. Ano? Buhay ba nga, Ma? Purihin, purihin, purihin. Tayo na po. Kulang pa ba? Mayroon pong gawain mamaya.